Ako po si Rina rin Sumagang, 46 years old, 18 taon na po ako nakatira dito. Mayroon dito yung yung sa barangay na generator. Pero yung lang, yung may ilaw lang 6 to 9. 6 to 9 ng gabi. Tapos yan, wala na. Ang dilim-dilim na. Ako si Elizabeth, yung middle name ko ay Bantilante Regalado. Noon, wala kaming solar. Pag magabi, ang dilim namin. Dilim, lahat ng mga bahay, dilim. Ako si Louis J. Iniego. I'm the Subtransmission and Distribution System Analyst of Zaneco. Then I'm also the acting SEP, BLEP, and PBM focal person. Yung the pilot PBM, meron po kaming mga 1,000 po na beneficiaries. Kasama yung dalawang isla, si Silinog at saka si Aligway po. Yung na-interview namin sila, importante talaga sa kanila yung ilaw. Kasi may isang isla doon na meron silang generator para sa community, pero 3 hours lang yung ilaw nila. So from 6 PM to 9 PM lang. So beyond that, wala nang ilaw. Yung implementation sa isla, mahirap talaga kasi yung delivery ng mga materyales, tapos yung mga materyales is mahal yun, di ba? So, kailangan talaga ingatan. Ako po si Patrick Jan Racoma, mula po sa Total Electrification and Renewable Energy Development Division. Isa po ako yung project officer ng NEA. Meron po tayong mga criteria na pagpili po ng mga beneficiary. Unang-una po yung kapag po nasa off-grid areas and yung scattered area talaga. Then yung hindi naaabot ng mga linya talaga. Yung hindi na kayang abutin ng linya. Yung iba namang kalsada kasi hindi na naaabot ng kalsada yung pupuntahan natin beneficiary. Nilalakad namin siya ng 1 hour and 2 hours. Bundok siya, tapos yun, matarik yung mga daan, ahon lusong siya. Itong sa Zaneco, meron din tayong napuntahang isla na dalawang isla na pinuntahan natin, yung Silinog tsaka Aligway. Yung pumunta tayo, sir, medyo maalon siya, then yun, napakahirap talagang puntahan. Mga abutin ka ng 1 oras at kalahati. Talagang napakahirap pag talagang hindi naabot ng linya yung mga beneficiary, lalo na pag sa hanap buhay nila. Sa mga bata naman, yung sa pag-aaral nila, hindi sila makapag-aaral ng maayos kasi walang ilaw. Then yun, nagkaroon sila ng ilaw, yun, nakakapag-aral na sila, then nakakapagsulat, then nakakapaghanap buhay din sila. Like nung paghihiwa, pagbibilad ng mga isda, yun, mga daing. Gusto ko pa rin magkaroon ng ganitong proyekto si NEA, yung PBM, lalong-lalo na dito sa Zaneco na marami pa rin hindi naaabot ng kanilang linya. Ako nga po pala si RG Laranjo, 36 years old. Since birth, dito na po ako nakatira. Dito, kinabubuhay namin, pangingisda lang po talaga. Pero nung nagkaroon po ng solar, nagkaroon po talaga ng liwanag mula bagong gabi hanggang sa mag-umaga. Pagdating namin dun sa Silinog, yung mga tao, parang happy sila. Tapos, welcoming sila. Tapos tumulong sila nag-haul papunta sa barangay kasi doon sa barangay nilagay yung lahat yung mga equipment, yung materyales, taka pag-accommodate ng mga tao. 4 days lang yung
installation for the 192 beneficiaries doon. So, tumulong yung mga tao doon, mga beneficiaries, naglagay sila ng kahoy para lagyan ng pole para sa solar panel. I think nag-umpisa yung project because from the very start, NEA has been very, very particular and keen in increasing the level of energization. Nung binot up namin yung issue na mahihirapan kami sa level of energization considering that may mga malalayo talagang lugar na hindi abot ng linya, I think that's when NEA came up with the idea to just give solar panels or PVs to areas which are so far-flung na hindi naabot ng linya natin. So when we knew that there was a grant for that, we immediately asked, baka pwede kaming mapagbigyan. Yung dito sa Dipolog Area Services, meron silang 566 units na i-install. Then doon sa Sindangan Area Services is yung remaining to na equal na yun ng 1,000. Based on our experience, siya yung somehow increase our level of energization. Tsaka siya yung naging sagot nung mga kababayan natin, lalo na dito sa amin, na ang tagal na ding pinangarap magkakuryente or magkailaw. Hindi man siya yung ilaw na expected mo dito sa sentro. However, I believe that that is a great start. It's also a sign, somehow, na naparamdam natin sa mga kababayan natin na hindi naman sila nakalimutan. NEA and Zaneco found ways somehow to address their needs when it comes to energization. Yung nandito na po ang solar, 24 hours na po yung yung ilaw. Pwede na po kami mag-charge ng cellphone. May radio na po kami. Mahalaga sa amin na nandito na yung solar, ma'am. Komportable na kami na meron kaming solar lights. Gamit namin ito araw at gabi. Pag araw, pwede kami makacharge ng cellphone, radyo, at iba pa. Pag gabi, pwede kami makailaw hanggang umaga. Sa mga member consumers ni Zaneco, rest assured that in partnership with NEA, we are always looking for ways to improve our services with you. Hindi po kayo nakakalimutan. Konting tiis lang. Dahan-dahan maaabot natin yung pinapangarap natin na ilaw na gusto natin para sa Zaneco. Sa NEA po, maraming salamat po sa solar na pinagkaloob nyo sa amin dito sa isla, lalo na po yung sa Sanico na walang sawa ding sumuporta doon sa kanila. Yung sa mga hindi pa nailawan, antay lang po tayo, darating po tayo dyan.